What is up mga ka-auto? Welcome back dito sa channel natin, Topi Manalo here. And today pag-usapan natin kung gaano ka-toxic at gaano kahirap ang driving conditions dito sa Metro Manila and how will you be able to at least protect yourself. Most probably, alam nyo kung gaano karaming kamote sa kali at kung gaano kahirap magpa-iwas-iwas sa mga to. And unfortunately, may mga situations talaga na hindi natin kayang iwasan and accidents will happen. At this age in time, ang hirap makipagtalo sa mga yan. End of the day, ikaw pa ang mali kapag nasagi mo sila. And one thing that will protect you is that dapat meron kang ebidensya. Kaya naman in this video, pag-uusapan natin ang pag-upgrade ko dito sa built-in dashcam ng Toyota Wigo natin. So probably nagtataka kayo kung bakit pagpapalit ka pa ng dashcam may kasama naman yung Toyota Wigo. Mamaya ko ikwento ko sa inyo kung ano yung dahilan, what prompted me to upgrade to this new product. I-share ko nga sa inyo. This is the DD-PI Z50 Pro dual channel set. So gusto nyo bang makita kung anong laman itong box? Paano i-install dito sa Toyota Wigo? And kung ano yung result ng video niya pag umaga at gabi. Maganda ba siya o pangit? Sit back, relax, and ipapakita ko sa inyo lahat yung mga yan. Pero bago natin buksan itong bagong item natin, sagutin muna natin yung tanong na bakit nagpalit ka pa ng dashcam? Meron namang built-in yung Toyota Wigo. Simple lang mga idol, 3 reasons. Number 1, resolution. Alam naman nating lahat na yung built-in camera ng Toyota Wigo is just a 1080p. And I tell you, 1080p nowadays, hindi na siya ganun kaganda . Hindi na siya malinaw. When you're trying to zoom in, hindi mo makita yung plaka. And kung nagkaroon ng aksidente at subukan mong tignan yung plaka nung naka-aksidente sa'yo, wala, iyak na lang kasi hindi mo makita sobrang labo. Second is the dual channel capability. Front lang ang nakukunan nitong built-in ng Toyota Wigo. Kaya kung merong nakasagi sa'yo sa likod, wala ka ng habol, hindi mo na makikita. And third, yung ease of access to download ng video from the camera. And guys, I'm telling you, yung app na ginagamit ko pag-access ng camera, hindi maganda. Ang hirap mag-download ng video, ang hirap mag-connect, tapos pag naka-connect ka na, you will realize and discover na yung video pala is corrupted, madidismaya ka lang. And then you will end up accessing the video through the SD card. So tatanggalin mo pa yung SD card, dilipat mo pa dun sa laptop mo. You'll check kung okay ba yung video or not, tapos ibabalik mo. So sobrang hassle. Masyadong prone yun sa sira ng SD camera moving forward. Dito sa Z50 Pro, guys, ang ganda ng app. Nasabi ko sa inyo, ang daling kumonek, ang daling mag-view, napakadaling gamitin ng interface. And pagkuha ng video is very easy. Talagang peace of mind ng makukuha mo. So without further ado, let's go ahead and open the box. Ganda ng packaging niya. It looks premium. Parang mahalin yung camera talaga na binili mo. So let's push it. Here you go, DD-PI. And this is the back. So upon opening, itong makikita nyo. Let's start with this one here. So, envelope siya. It comes with a manual. It has a 3M sticker na I think this is an extra. You have 2 anti-static film na ididikit natin sa salamin para hindi direktang nakakonect or nakakabit yung camera natin. You have the USB cable that will power the camera. Ito yung kinakabit nyo sa cigarette lighter. Another USB cable, mas mahaba to, and the other end is a 2.5mm. Ito naman yung magkoconnect ng rear camera papunta sa front camera. Here's another 3M sticker para to dun sa rear camera natin. You have a plastic prying tool para
pang tuck in ng mga wires nyo para maganda yung pagkaka-install. It also comes with a USB dual plug na gagamitin nyo sa lighter socket niyo para meron pa kayong isang extra na USB na magagamit. Let's go to the main units, starting with the rear camera. This is the 1080p rear camera na kasama. Nag-rotate siya para maitutok natin ang tamang angle. It comes with a 3M sticker na ipandidikit nyo doon sa windshield sa likod and your cover. Ito sa side, yung USB-C interface connector papunta doon sa harap na camera. And now, the main camera. So this is the part na dumidikit sa windshield natin. Movable din siya para maitama nyo ang angle. Solid ang pagkaka-build. Ang ganda ng itsura niya. Premium looking ang quality. At the back, you have 4 buttons na malalaman natin mamaya kung ano ang function. On the top, yung ating interface connection. You have your USB-C connector to power the unit. And then nandito yung ating 2.5mm connection para naman doon sa likod na camera. As I mentioned, meron na siyang 3M sticker na kasama para ididikit mo na lang siya sa windshield nyo. Doon sa top at saka sa bottom ay merong mga vents para hindi mag-iinit yung unit. And on this side ay yung slot ng kanyang SD card. And in this case, the package that I got comes in with a 64GB of memory. So now that we've seen what's inside the box, let's go ahead and install the camera. Simulan natin sa likod, tapos dito sa harap. Okay guys, so we'll start dito sa likod ng Wigo natin, and these are the items na gagamitin natin for the install. So, just to give you an idea kung paano mangyayari, dito natin ilalagay yung camera, and the cable will run through here, all the way here. Dito ko na lang siya pasusuotin, and it will go through dito. Tinanggal ko na siya, at yan. So, dito dadaan yung wire, pasok dito, going through here, tapos tatagos hanggang doon, papunta sa harapan. Papakita ko sa inyo mamaya, once na install ko na. So dahil nga nailatag naman na natin yung cable, ito, yan, di ba? Nakalatag na yan dyan, nakita nyo na kanina, at kinabit na rin natin temporarily yung camera sa harap. Pero hindi ko pa minamount para lang makita natin yung proper angle ng camera natin dito sa likod dahil dito natin unang i-install. So, nag-download na rin tayo ng app. So, ayan, nakikita na natin kung ano ang yan, lumalabas dito sa video, kita nyo na ako. Ayan, nakikita na natin kung ano yung nandito sa likod natin. See that? Diba? So, ayan na yung likod natin. So far, dito yung best position na nakikita ko para dito sa rear camera. Siya yung mayroong widest field of view. Makikita nyo. Ayan, no? Diba? So, ididikit na natin to ngayon dito.
Tapos i-tuck in ko yung wire para maging maayos ang positioning niya, hindi nakalawit na ganyan. Okay? So direkta kong ikakabit na tong 3M dito sa salamin natin kasi meron namang film dito, meron namang tint. So hindi ko nagagamitin yung static, anti-static film na kasama nung device. Tatanggalin ko na lang itong nitong pandikit, tapos didikit na natin diretso. So ayan guys, we managed to tidy and clean up yung wiring. Sinama ko na lang doon sa existing na mga connection niya para ayun, para medyo malinis. Tapos nilagyan natin ng mga ganito zip tie cable para talagang hindi matatanggal. And then we will just put this back para maisarado. Tapos ito namang mga wires natin nakatuck in dito sa roof lining natin ng Toyota Wigo. So puputulin ko na lang to and then I'll close it up para maging maayos. So ito guys yung pinurchase natin na DD-PI OBD Intelligent Hardwire Kit. So again, ang usage dito is for a 24 hours power supply para doon sa ating DD-PI Z50 Pro. So, kaya hindi na natin ginamit yung USB socket na sinasaksak sa lighter, sa cigarette lighter. Dahil ito nga, kumuha nga tayo nitong DD-PI na OBD Intelligent Hardwire Kit. So, it comes with two connectors. The first one is the hardwire, yung connectang direkto sa ACC, VCC. Yung ACC, yan yung nagkakaroon lang ng 12 volt supply kapag binuksan mo yung kotse. And yung VCC is a continuous supply, power supply, para meron kayong 24/7 connector. Also, you need to connect this to a ground para kumpleto yung 12 volt power system nyo. And then the other connector is this one. It's via the OBD system ng sasakyan ninyo. Mas madali ito kasi pa-plug nyo na lang. The only problem with this is that hindi mo na pwedeng gamitin yung OBD sensor mo sa ibang devices kung meron kayong ibang device na gumagamit ng OBD sensor. So this is the main controller ng hardwire kit. Yan. So ito yung pinadaan natin dito sa ating pillar going doon sa paglalagyan ng main camera natin. So either of the two na binention ko kanina, whether the OBD or the hardwire connector, pwedeng kumonect dito para mag-supply ng power doon sa camera natin. So dahil yung OBD connection ang may pinakamas mabilis na pagkabit, yan ang nilagay muna natin ngayon. Ayan, nakasalpak na yung device natin, yung OBD hardwire device. And ita-tuck in ko na lang yan dito. I'll just put it in here. Yung hindi na magagalaw. Dito sa front guys, nilagyan ko lang ng pangsukat, marker. Para alam ko kung saan ko ididikit. Gaano kalayo yung distansya niya. Ayan. So, ganyan kalayo yung distance niya from the top. Okay. Yan. So, sa driver's view, ayan. Hindi naman siya nakakasagabal, guys. And this is how it will look like kapag ka nagre-record. So, kung nakikita nyo, guys, ayan, merong coke dyan, di ba? So, yan yung dulo ng ating headlight. Dulo-dulo. So, yan yung buong harap ng Wigo natin. And so far, capture naman. Buong harap, pati gilid. So, I'll go ahead. Tulad dun sa likod, ididikit ko na to. And papakita ko sa inyo pagka nakamount na. Na-install na natin ng maayos.
Ito yung aking point of view pag nagda-drive. Tara, labas tayo para mag-capture ng actual video recording niya. So ayan guys, actual driving tayo ngayon and medyo hindi maganda yung nakuha nating oras ng pag-demo dahil umuulan. Pero actually it's a good and bad demo kasi makikita natin kung malinaw pa rin ba kahit ganitong umuulan na panahon. Diba, kung makikita pa rin natin ng mga plate numbers. So, oras ngayon is 4:43 in the afternoon. Medyo maulan. Kita nyo naman. And actual video, raw footage ang nakikita nyo ngayon. Hindi ko pa alam kung maganda ba or madilim yung video natin. Dahil hindi ko pa siya napaprocess.